Okay, simulan na tayo. Request ko si Brother Isaiah to open us in prayer. Okay? Simulan na tayo. Okay, let's pray. Almost please us in loving Lord. Study your word. Amen. Okay. So, sa ating pag-aaral sa Sunday School natin, we studied the Reformed Baptist Distinctives. At natapos natin actually, although hindi tayo nag-dwell masyado sa Baptist Distinctives dahil ilang beses na natin napag-aralan yon. So, medyo naging very brief lang tayo sa ating pag-aaral. But there will be an opportunity as well in the future na babalikan natin para we focus on just the Baptistic distinctives. At mapapansin sigurado natin na sa ating pag-aaral ng Baptistic distinctives, medyo hindi tayo buo or 100% Baptist in terms of practice. So, but this time, ang naging topic na pinag-uusapan namin palagi dahil we have the men Bible study sa Friday at nag-aaral kami doon kung paano mag-aral ng Biblia at paano intindihin yung Biblia. And then we have a page kung saan nagdedebate at nag-aaway, nagsasampalan, suntukan, lahat na doon nangyayari sa aming page, symbolically, figuratively, allegorically. Ganyan yung mga terms ko dyan. Not physically, not actually, not in the terms of Brother Tim, literal. Ganyan. So, punta natin yung Hermeneutics 101. This is an introduction to how we do Bible study. Now, siguro una, ano ba itong hermeneutics na to? Pinahihirapan kami palagi dito kasi palaging Greek ang pinag-uusapan natin. Well, we have to understand that the Bible was written in Greek, Jesus is speaking in Greek, and therefore we usually start with the roots of our studies, which is Greek, hermeneutics. Simply, just a simple definition of hermeneutics, this is the principle of interpretation. Ang official na paggamit sa kanya is the science and art of biblical interpretation. So, me science, me art. Ibig sabihin nun, may science, there is science to it, there is scientific way of doing it, but there is also the art na pwedeng magkaroon ka ng sarili mong pamamaraan, okay? Within the bounds of science. So, Hermeneutics 101. Now, kung ano yung ginagawa namin dito, pag nagpipreach kami, most of the time, meron kaming dinadala with regards sa ating didiscuss ngayon. Ginagamit namin ito. Pastor Ian, ako, si Brother Richard. Different manners, different ways, different times, but always we use at least one principle sa aming pag-aaral at sa aming pagtuturo. Now, hermeneutics is different from homiletics. Ang homiletics naman is the way that we preach or the art of preaching. So, kung paano i-deliver, paano mo ino-organize yung ipipreach mo. So, yun yung homiletics. Hindi yun yung pag-aaralan natin ngayon. Ang pag-aaralan natin ay malaman natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Bible. Letra por letra. Kwarta por kwarta. Mali yun. Karta por karta.
Okay? Word for word, letter for letter. So, ganun ang mag-aral ng Bible. Una, ang palaging nagagamit natin na term is exegesis. Ano ba naman yan? Greek na naman. Okay? So, exegesis just means the interpretation. How you properly and rightly interpret the passage. Alam natin na yung mga kulto madalas nag-quote ng mga passages pero out of context naman. Hindi naman totoo, hindi naman actually yung sinasabi ng passage na yun. On the contrary, madalas ang kabaliktaran. At madami ding mga prosperity gospel, ibang mga simbahan na ginagamit lang nila yung Bible pang dekorasyon. But the Bible is not authority. Sa atin, sa BICF, using the hermeneutics, we take the Bible seriously. Ibig sabihin, our authority is always on the basis of the Bible. And how do we do that? By hermeneutics. The first one is exegesis. Ang tanong sa exegesis is, what does the text say? Ano ba talagang sinabi? Ano ba talagang nakikita mo dyan? Pag sinabi ba yan, yan na ba yan? O baka may hindrance sa culture, sa historical, or sa literary, or sa, the words themselves. Bakit baka kailangan pag-aralan na malalim yan para maintindihan natin. Okay? So, yan yung exegesis. The second one is biblical theology. Ang biblical theology was developed sometime in the 19th century, mga 18th century to, na kung saan nakita nila na madaming pamamaraan para pag-aralan yung Bible. At ang metodo nito is may timeline. May time. Time ni Abraham, Isaac, Jacob. Ang tawag dito, kung minsan, natawag nilang dispensations, pero hindi namin ginagamit yon. Hindi ko ginagamit yon. Gamit ko lang simply era, epoch, okay? So may time frame. So at this point, sa time ni Abraham, iba yung pamamaraan ng Panginoon, dealing. Sa time ni Jacob, iba din. Sa time ni David, iba din. Hanggang sa time ni Jesus. So kailangan pagbuuin natin ito, yung tinatawag na biblical theology. Ang tawag natin sa biblical theology is also called progressive theology. So yung progressive theology ay, nung si Jesus noon, ay puro lang siya typology. Typology siya ng 7 feast, for example. Andun, in-explain ng work and person of Jesus in a feast, in the 7 feasts. Kung ano yung magiging gawain at kung sino siya. So, ganun sa Old Testament. Pero naging realidad na fulfill, na complete sa New Testament. So those are process of biblical theology. Ang systematic theology, ito, nakita nyo kanina ang ginawa ko. Talagang sinabi ko na ang pamamaraan na gagawin ko ngayon is systematic. Bakit? Ang gagawin ko ay magiging topical. I will get the topic which is sanctification and I will get different verses that is related to the topic of sanctification. So, hindi ako magdidwell sa isang passage of Scripture, kundi different passages of Scripture all over the Old and the New Testament. But because sanctification pinag-uusapan natin, all of the passages that we discuss is in the New Testament. Now, so anong tanong dun? What do we believe about a specific doctrine? So, kung mag-aaral tayo ng, for example, Trinity, mag-aaral tayo sa kay Jesus. So, kailangan natin pag-aaralan ito in a systematic way. Paano siya present sa whole Bible, 66 books, different authors. Number 4, practical theology. Ang pinaka-importante sa ating pag-aaral ay ano magiging implikasyon sa ating pamumuhay. Hindi lamang ito mag-aaral para madami kang malaman, knowledge, head knowledge, kundi pamumuhay. We understand na ang Hebrew use of the word knowledge, the Hebrew, yung knowledge niya is
experiential knowledge, practical knowledge, relational knowledge. Kaya pag sinabi niya, Adam knew Eve, Adam has the knowledge of Eve. Hindi lang na alam niya, si Eve, yun, yung gawa ng Diyos yun. Yun, ayan siya, ganon. Kung di, na-experience mo siya. And madalas, ang dinadagdag doon yung carnal knowledge. You have now the carnal knowledge, na-experience mo siya in an intimate manner. So, knowledge in the Bible is not only head knowledge, but experiential. So, kaya kailangan ng practical. May implication yung knowledge. Hindi lang alam mo kung ano ngayon ang gagawin mo. Dahil alam mo. And the last is historical theology. So, ang historical theology, kailangan mabuo mo itong 1, 2, 3, 4 na to in terms of, anong paniwala ng mga tao noong first century, yung second century, third century, fourth century, fifth century, sa mga paniniwala natin ngayon. Kailangan, dahil isa lang tayong simbahan, isa lang yung Diyos, at saka isa lang yung Espiritu na naglilid sa atin, dapat isa lang yung ating paninampalataya. Now we understand that there are maturity, there are developments, just like progressive revelation. May mga bagay na hindi tayo alam noon, hindi masyadong klaro, but eventually nagiging klaro siya ngayon. Now, anong ibig ko dito sabihin? Pag nag-aaral ka, kailangan gamitin lahat ito. Gamitin lahat ito. Sa isang paniniwala, hindi pwede na may isang text ka na nakita, tapos based on that text, yun na, paniniwalaan mo na. Kailangan tatanungin mo, ano yung text na yan, totoo ba yan sa time ni Abraham, Isaac, Jacob, hanggang sa time ni Jesus, sa apostles, hanggang sa time natin. Totoo pa rin kaya yan. Okay? At sa systematic theology, anong pagtuturo sa 66 books? Nagtuturo din ba yan at mayroon bang contradiction? Paano siya dapat mabuo na pare-parehas ang sinasabi? And then, so meaning ng historical theology, kaya very important, nakita nyo nung mag-quote ako, nag-present ako, sabi ko, ito ang definition ni Louis Berkhof. Louis Berkhof is sometime in the 17th and 18th century. So medyo maaga-aga, 18th century, si 18 something. Si Gruden, bago siya, mga 1980, 1990. Actually, nung Christian ako, tsaka lumabas yung systematic theology niya, makapal eh. So medyo naging refreshing na merong bago. Kasi ang pinag-aralan namin noon was Louis Berkhof. So parang siya yung latest. Tapos siya yung pinakamadali mag-explain among the Reformed theologians. So, ano ibig sabihin nun? Tinitingnan ko ngayon, hindi lamang kung naka-imbento ako ng bago. Ngayon, hindi. Yung pinanampalataya natin, the same yan sa time ni Berkhof, same yan sa time ni Grudem, the same yan sa time ni Augustine, the same yan sa time ni kung sino pa yung mga time. Okay? Dapat, kung-compare mo, pare-parehas. Pag hindi parehas, tanungin mo, mas magaling ka sa kanila, may espiritu ka sa kanila, mas naraming alam ka kasi sa kanila, and that is a big job for you to fill in, nasabihin yan, na mas magaling ka sa kanila. So, kailangan ganon. That's why, kung meron akong theology, for example, paniwala ako, nabasa ko sa Bible, tulad nun, yung sabi ko, practicing sin. Ano ibig sabihin nito? So, magkukuha ngayon ako ng mga komentary. Different commentaries from different times. Ang famous na commentary is Matthew Henry. Matthew Henry is a Puritan back on the 15th century. So, medyo iba yung kultura, iba yung background niya, iba yung... So, magiging iba. Pero dapat, dapat sang-ayon ka pa rin sa kanya unless merong cultural difference dahil British siya or whatever.
So pero kailangan merong kaparehas, hindi ka dapat lumayo. And so many other commentaries. John MacArthur, R.C. Sproul. So may mga komentary sila, mga libro. So dito, importante yung historical theology. Para hindi ka mawala, kailangan tingnan mo rin kung ano pagtuturo ng iba from different generations and even to the current. So ako, gawain namin ito. Nang nag-aaral kami sa preaching namin, okay, sa homiletics, pag-prepare ng Bible. Una kasi, pag-aralan mo kung ano talaga sinasabi ng Bible, exegesis. Pero sa pagbabasa mo, may mga text na mga weird. Na medyo, teka, parang bago ito. Na parang iba yung tinuturo. Okay, ang pinag-usapan natin kasi yung sa mabigat na pinag-usapan namin, sabi dito, prayer ni Jesus only through God daw eh. Teka, only. May word na only. Tapos may word na true. Tapos merong word na God. So may tatlong na to. Ano ibig sabihin nito? So ang gagawin ko, dahil hindi ko nahirapan ako, maghanap ako ng komentary ng mga biblical scholars. Ano bang mga original Greek na nagbabasa nila dito? At in relation to the context, paano kaya nila i-explain ito? May sandaan. May sandaan akong binabasa. So pare-pareha sinabi nila. Parehas sa mga minang Holy Spirit, that I believe them also to be Christians. So, ibig ko sabihin safe ako dito. Merong isang siraulo na commentator, iba yung sinabi. Diba? May isa. And then now you are in the position to say, susundin ko ba yung isang siraulo na yon against the 100 na pare-parehas ang sinasabi? Diba? O di dalawa na kami siraulo doon sa kabilang dulo. Pwedeng ganon. At pwedeng tama yung dalawang siraulo, mali yung 100. But most likely, yung dalawang siraulo, kung kasama ka doon, dalawa kayong mali. Tama ito yung 100. Bakit? Sa pag-aaral ng Bible, may mga lente tayo. We use lens. Lens natin, Pilipino tayo. Sila nagsusulat, mga Amerikano, mga European. Iba-ibang lente ginagamit natin. At sa lente na yan, kasama, may baggage na kasama yan sa interpretation natin mismo. Ang baggage na yan ano bang pinag-aaralan mo before? Sino ka ba noon? Saan parte ka ng reliyon nandoon noon? Dala-dala mo yan. Kung galing ka sa Buddhist, galing ka sa kulto, galing ka sa Hinduism, dala-dala mo yan. Galing ka sa Muslim. Galing ako sa malakas kasi yung pag-aaral ko noon sa SDA, Seventh-day Adventist. So talagang maano sa akin yung 10 Commandments. Yung work tsaka faith, medyo mabigat sa akin. Yung matagal yun. Bago ko, kahit nababasa ko, dahil naka-ingrain sa isip ko na pag nakita mo yung verse na yan, ganito lang yung interpretation yan. Hindi pwedeng iba. Ganon. So every time makita mo kahit gaano kaganda ka-explain sa'yo, dahil na-ingrain sa isip mo, that is the only interpretation, hindi mo yan i-entertain. Pero habang dumadaan, tumatagal, na sa iyong pag-aaral, eventually, natatanggal yung ingrainment na nare-renew. The mind is being renewed day by day, nagbabago, hanggang eventually, nagiging klaro sa iyo, mali yung unang position mo. So, ganun lang, and that is sanctification. Ang process ng sanctification. But at the same time, this is the process of biblical studies. Now, so, anong picture natin? Ang image na to, or figure na to, gives us the idea of how we study the Bible. Exegesis, ito yung pundasyon. Kailangan alam natin kung ano ang meaning ng text. Kailangan, importante yung meaning kagad. Hindi tayo pwedeng mag-preach ng application, hindi alam natin yung meaning ng verse. Iba pala yung meaning, iba naman yung pinipreach mo, wala naman pakialam dun sa meaning. So, kailangan meaning. Kasi doon manggagaling yung authority.
Yung biblical study is always take that text in the big picture of the story of the Bible. Biblical theology. Kaya napakasarap kung nasanay ka magbasa in the biblical theology way. Kasi yung maliit, kasi madalas, sabi nga nila, nasa worm perspective ka, worm view. Pero maganda rin kung may bird's eye view. Yung bird's eye view, nakukuha mo yung buong horizon, yung buong picture. Nakikita mo yung forest. Although, hindi ka talaga nakafocus. Doon yung worm, isang point lang, hindi niya nakita, nasa forest pala siya. Yun lang yung nakikita niya yung text. So, kailangan, dalawa yun. Yung exegesis doon ka sa worm, yung biblical theology doon ka sa bird's eye view. Okay. Sa systematic theology, kailangan tatadtarin mo ang Bible. Paghiwa-hiwalayin mo yung Bible. Depende sa topic na gusto mo mapag-aralan. That's why kung magbasa ka ng systematic theology, you will find that. Doctrine of man, doctrine of God, doctrine of the Holy Spirit, doctrine of justification, doctrine of salvation. Binibreak out yan. Tapos talagang matinding pinag-aaralan yan. At madalas, ang magaling na systematic theology covers all of this. Ang systematic theology, nagkakaroon ng exegesis, pag-i-explain. Meron din siyang perspective sa iba-ibang epoch or era ng Bible story. Tapos meron din siya dapat, sa pagtuturo niya, dapat may practical. Na dahil ito yung paniwala natin, ganito yung gawin natin. And then, madalas, kung magaling yung systematic theology, nagre-refer siya sa mga historians or scholars from different times. Sabi ni Augustine, sabi ni Calvin, sabi ni Luther, sabi ni R.C. Sproul, sabi ni John MacArthur. So, doon, nagkakapare-parehas ang sinabi. Yun ang, kaya yung historical theology, anong sinabi ng mga iba-ibang theologians, sa exegesis mo, sa biblical theology mo, sa systematic theology mo, saka sa practical theology. Ganun ang perspective para makuha mo ng buo kung anong sinasabi ng Bible. That's why pag nakita mo pa lang to, hilo ka na. Ayoko na po maging theologian. But we are required to become theologians. Every Christian is a theologian, whether you like it or not. Kailangan magbasa ka at kailangan mag-interpret ka, kailangan buuin mo yan sa isip mo at kailangan i-apply mo yan sa buhay mo. There is no other way. You have to be a theologian and therefore kaya gusto kong ituro ito sa inyo. Now, ano ibig sabihin ng exegesis? At saan natin nakikita sa Bible to? Very quick. 2 Timothy 2:15, correctly handles the word of truth. Kailangan maging accurate yung meaning ng, accurate yung paghati-hati natin. Ang masama nito kasi sa 2 Timothy 2:15 na to, ito yung ibig sabihin niya. Na kailangan accurate yung pag-handle natin. Kaya lang, pagdating sa dispensationalism, ibig sabihin nun, paghati-hati ng dispensation. Ganon ang kanilang gamit. Kaya this is the most popular verse. The most popular verse in dispensationalism. 2 Timothy 2:15. Wala si Timothy dito. Paborito mo to, Tim. Wala ka na. Oh, yun. Paborito niya to. Okay. So, but the point is, ang exegesis is paghati-hati at pag-intindi talaga ng Bible. Sa Nehemiah, read the book of the law, making it clear. Okay? May sinabi, what did it say? But kailangan, what did it say? Kasi kung minsan, kailangan i-contextualize mo para mas maklaro kung ano talaga sinasabi rito. Okay? Pag nag-usapan namin, only through God. Ano ba ibig sabihin nun?
that Jesus is not a true God, or the Holy Spirit is not a true God. So, yun ang magiging ano mo ngayon, magiging manner mo sa pag-aaral na kiklear mo. Kiklear mo, sabihin mo, hindi naman siguro ganon. O baka talagang ganon. So, those are things. And then, bigay mo na yun meaning. Dahil sinabi to, ito ang ibig sabihin. Uwe! Sabi, uwe! Anong ibig sabihin ni Bien nang sabi niyang uwi? Una, panang mo, sino ba kausap ni Bien? Ganyan, kailangan context mo eh. So, ano ang gusto ni Bien? Anong meaning niya sa sinabi niya? So, kailangan makukuha mo kaagad. Apo niya yung tinatawag niya. Umuwi sa kanilang bahay, hindi sa bahay namin. Oh. So, ganon, kailangan ko contextualize mo. Yun yung Nehemiah. Tapos sa Luke 24, tingnan mong ginawa ni Jesus. Nagbasa siya ng Bible sa Luke chapter 24, tapos hindi naman nagbasa, wala silang Bible noon na dala-dala, kinote niya, wala silang cellphone, so kinote niya, memorize ni Jesus yung Bible Okay? Nag-quote siya ng mga Bible, tapos sinabi niya na ang mga meaning nito ay ako. It refers to me. Say for example, sinabi niya, Isaiah 53. Sinong tinutukoy dito ni Isaiah 53? Alam niyo ba na ang suffering servant ay ako? Sa Psalm 22, so example sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alam niyo kung sino ito? Ako to. At tingnan mo yung description kung paano ko pinako sa krus, andiyan yan. So, those are things na makikita natin. Si Isaac, nung papatayin siya ni Abraham, sino yung na yun? Kinuwento niya, alam niyo ba anong meaning nun? Sabi ni Jesus sa 2 disciple, ang totoo, it's a figure of what the Father did, okay, to me. He sacrificed me for you, for your sin. Ang realisasyon nun ay ang pagpako sa akin sa krus. Ganun lang. That's how you have the words, you have the sentence, the story, but now the meaning becomes clearer. Ganun ang ginagawa sa exegesis. Biblical theology. Hebrews chapter 1. So sabi niya, in the past, God spoke to our ancestors, but in these last days. Okay, so makita mo, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets. So ibang pamamaraan, but now, ang pag-uusap niya sa atin, hindi na prophet. Hindi na siya nagpadala ng prophet, pinadala niya ako mismo. Si Jesus na mismo ang nagsalita. He has spoken to us by His Son. So, that's biblical theology. Kailangan maintindihan natin. Na in the past, ang pananalita is the apostles, the prophets, now it's Jesus. Luke chapter 24, again, ang istorya, sabi ni Jesus sa Luke 24 pa rin, na everything must be fulfilled. Yung lahat na nangyari noon, in the past, those are fulfilled in me. That's biblical theology. In the book of Acts 7, nakwento ko na to, yung speech ni Stephen. Actually, nag-speech si Stephen mula sa time ni Abraham, pagtawag sa kanya at kung paano naging suwail ang mga Hudyo. So, ang kinikwento niya rito, mula pa noon hanggang ngayon, hanggang pinako niyo si Jesus at hanggang papatayin niyo ako, suwail kayo. Ganun lang. Kita mo yung the whole period. That's biblical theology. You're talking about the present, the past, the present, and the future. Wala kayong silbi, wala kayong kwenta hanggang sa kaduluduluhan nito. Suwail pa rin kayo. Just yung roots nyo at the very beginning in the Old Testament. So, ang systematic theology, kailangan pag-aaral dito sa Acts chapter 20. Organizing biblical teachings topically into doctrinal systems. So, ginagawa ito ni Apostle Paul. Kaya ang sabi niya sa Acts 20, for I have not hesitated to proclaim to you the whole counsel of God. The whole.
It's a full, coherent presentation of different doctrines. Makikita natin ito, yung whole na yan, when we read the book of Romans, when we read the book of Galatians. Kasi in that, he will start from the Old Testament going to the time of Jesus Christ. Ini-explain niya, always going to the Old Testament hanggang sa kay Jesus Christ. Pabalik-balik, the whole counsel of God. In 1 Corinthians 14, God is a God of order. So ang systematic theology organizes and puts to order the beliefs, the teachings of the Bible, ang pagtuturo ng Biblia. Now, sa ating kapanahunan, ang ginawa dito sa systematic theology, ginawa ito in the form of confessions. Kaya meron tayong 1689 London Baptist Confession of Faith. Akin yon. I adopt that as my own. I believe in that as well. So, ganon. London Baptist Confession of Faith. Tapos, doon bali inorganize, sinisystematize, naka-organize orderly ang mga teaching ng Bible. Tapos, may kasama yon. Aside from the confession, meron tinatawag na catechism. Catechism. Simple question and answer. What is the chief end of man, Brother Marlon? Okay. To glorify God and to enjoy Him forever. Question number 1 of Westminster Shorter Catechism. So, ang anak ko, sabi ko sa kanya, ang babae, pag mag-asawa ka, pag lumapit sa akin, kailangan alam niya yung sagot ng tanong ko, okay, what is the chief end of man? Kasi malalaman ko kung nagbabasa siya, kung reform siya, nagbabasa siya ng Westminster Catechism. Anyway, Titus, so yun, ganun yung pag-organize natin. Okay? We have a confession, we have catechisms. We will go to that. Sa ating pag-aaral, eventually, we will go to our catechism and our confessions. Titus 1:9, hold firmly to the trustworthy message as it has been taught. So, kailangan i-preserve natin at saka i-transmit natin kung ano yung tinuro sa atin. Now, practical theology. So, practical theology, makita kaagad natin sa 2 Timothy 3:16 and 17. Reading together, begin. All scripture is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, makikita natin, ang purpose ng Bible is for practical purposes. Hindi lang head knowledge. James 1:22, begin. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. In Matthew 28, verse 19 to 20, shortcut, go and make disciples, teaching them to obey everything I have commanded you. So ito madalas na ang akala natin, yung Great Commission is go lang. Yun, go, tapos na. Hindi. You actually, in the Great Commission, you actually bring the believers to the church. What? Through baptism. So pag na-baptize sila, they are incorporated to the church. And what do? You teach them, hindi knowledge. You teach them to obey. So, i-teach mo muna yung knowledge and then you teach them to obey all the commandments of Jesus. And lastly, historical theology focus on learning the development of doctrine over time. Now, sa Jude 1:3, ang sabi rito, contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. Yung word na faith dito is a deposit of truth. Depository, yung nabuo na pagtuturo ni Jesus at saka mga apostles, tinipon yon.
And you have to contend for that. So, ibig sabihin, yung Bible na pinag-aaralan natin, palagi yun, mga tao na nag-aaral, tinatago, dinideposit. Pag-aralan natin yun. Yung mga na-deposit na, yung mga pinag-aaralan at produkto ng ibang mga Kristiyano. Kasi useful sa atin yon. In fact, 2 Thessalonians 2:15 says, hold to the traditions that you were taught by us. So yung tradition, bale, yung tinuro na galing sa kay Kristo, na kung paano interpret, anong ibig sabihin nun, ano ang mga doktrina, lahat yun binigay sa inyo, you keep it. And then, sabi nga natin, multi-level marketing, ulit-ulitin, at gagayahin ng susunod na generation. In Psalm 78, it says, glorious deeds of the Lord. So we always tell what God has done in the past. So, sino nakakakilala kay Jonathan Edwards? Wala. Ano yung pinaka-famous na sermon niya? The sinners in the hands of an angry God. Okay, so Jonathan Edwards yun. So, from that perspective, makita mo kung paano sila namuhay before at paano yung mga pagtuturo nila. And Jonathan Edwards is one of the great scholars of American tradition, biblical scholar. So, he came from Princeton, eventually, siya ang kanyang mga pagtuturo, mga doktrina, sa Trinity, for example, ay hawak-hawak ko pa rin, ganito kakapal, doctrines of the Trinity. Ang ginawa niya, tinrace niya lahat na passages sa Bible related, for example, sa letters ni Apostle Paul. How does Apostle Paul address his letter? How does the Apostle Paul end this letter? And how does the Apostle Paul introduce Father, Son, and Spirit in all the activities of a Christian? Inisa-isa niya yun sa libro. And then in-explain niya yun. Na makita natin na introduction niya, pagsusulat niya, he is always, addressing to God the Father, Son, and Holy Spirit. Sometimes God the Father, Son, sometimes God the Father, Holy Spirit, sometimes only God, only the Father. But in actuality, sabi niya, you will realize na pagsasabi niya ng isa, ang meaning niya ay tatlo. Sa pagsasabi niya ng dalawa, ang meaning niya ay tatlo. So ang principle na dahil tinawag niya lang isa, iisa lang, hindi. Shortcut niya lang, pero actually he means three. Ganun din sa kanyang benediction, sa last na sinasabi niya. Pag nag-conclude na, babay siya, sabihin niya, sinabi ko kanina, love of God, grace of the love of God, the grace of Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with you. Ganun ang ending niya palagi, and marami siyang bersyon. Kung minsan, dalawang sinasabi, kung minsan isa lang, but then, sabi niya, ang understanding natin, pag binasa mo siya sa whole, is that the pattern is Trinity, Trinitarian. Pati yung laman ng lahat na sulat ng apostles, ng letter ni Paul, sa loob, it's always naka-insert yung Father, Son, and Holy Spirit. Paano tayo sabihin na walang Trinity? Paano natin masasabi na, hindi, ang prominent dito, Father? Bakit nagpapalit? Yung niya kasi, bakit love of God, grace of the Father, tapos mamaya, love of Jesus, grace of the Father, love of the Spirit, grace of the Spirit. Ang sinasabi, pinapalitan niya. Si Pablo, hilo, yung bigay niya, ito, Father to, pero mamaya, sabi niya, Spirit to, mamaya, Jesus to. Ang conclusion ni Jonathan Edwards,
Dahil sa pag-iintindi ni Pablo, si Father, si Son, si Holy Spirit, iisa lang yun. Kahit anong i-attribute ko sa isa, pwede kong attribute sa isa. Si Jesus nag-save, si Father nag-save, Holy Spirit nag-save. Si Father nag-sanctify, si Holy Spirit nag-save, si Jesus nag-sanctify. So kahit anong paikot-ikot, pwede. Kasi ang pag-intindi niya, Trinitarian. So ganung those are books and studies that you will find na ma-appreciate mo ngayon. Kasi we don't have the time that they have. We don't have the educational background that they have. And we don't have the mental capacity. Except for Sister Kim and Sister Sarah, galing sila sa UP. So I would expect na mas in terms of pagpapasa sa OPCAT, hindi ako kumuha ng exam sa OPCAT. Kaya hindi ko alam kung papasa ako, hindi. Malamang hindi. Anyway, so ganon. We appreciate sa historical theology na there are smart people that we can learn. Okay? That's the end of the story. Question in 1 second. Madaya si Brother Tim eh. Wala, magbe-video na lang siya manonood ng video. Okay, so alik ko yung Okay, so ano yung napag-aralan nyo at ano yung question nyo sa ating pinag-uusapan ngayon? Brady, yung systematic theology, yan yung ginagamit ng mga most theologians. Ang systematic theology, ang pinaka-popular na manner sa pag-arrange ng doktrina. So if you want to put order to your beliefs or doctrines, you put it in a systematic way. Tapos, if you want to put it and apply it to a church, ini-extract mo siya and you make it a confession. Pero ang structure ng confession tsaka systematic theology, most of the time, the same, except for eschatology para sa Westminster tsaka sa London Baptist. Kasi yung eschatology, nila, general lang yung sinabi nila. Baptist ang gumagamit ng systematic? Hindi. Ang Westminster is a Presbyterian. Bakit kung isang theology, systematic theology lang ginagamit ng most, bakit nagkakahiwalay sila sa doctrines? Oh, definitely. So, ang sabi ko nga, bawat isa may lens, bawat isa, ang kultura, may lens, may iba-ibang preference. Tapos, merong context, always, sa pagsusulat nila. That's why, kung sa context, for example, pag nagsulat ka, ilagay natin Westminster Confession of Faith. Oh. So, ang time na yan, i-consider mo. It was the time of upheaval sa Europe, tapos ang Church of England, ay gusto mo ngayon medyo hiwalay ka sa Church of England. Ang Church of England may 39 articles. So, kailangan mag-iingat ka. Mag-iingat ka at palagi mo pa rin dinodiyos yung mga hari. So yung mga magistrate, yung mga kings, palagi mo pa rin sila, may authority yan. So madami kang the way that you write it conforms to the background of the time you are writing, to whom you are writing, and to the people that are receiving or beneficiary of that writing. So pag London Baptist, hiwalay na sila, bahala na. Pinapatay na rin lang naman kami, wala na kami pakialam. So they just go straight forward. Separation of church and state. Walang pakialam ang hari sa simbahan. Walang pakialam ang hari sa Diyos. Ganun yung klaro sila kaagad. Doon sa Westminster, hindi sila pwedeng gaganon. Takot sila sa hari. Ang mga Baptist, hindi. So parang template lang to, pero wala siyang ini-introduce na doctrine. Parang template lang siya na pwedeng gamitin ng mga Bible scholars. So, ang systematic theology, all of this, has a specific position. So, na siya, kailangan maintindihan mo where they are coming from.
So for example, kinote ko si Louis Berkhoff. So Louis Berkhoff is a Presbyterian. So yun yung perspective niya. Si Grudem. Si Grudem is a Reformed, most inclined to Baptist, but also sympathetic to Pentecostals. So from that perspective, mababasa mo sa systematic theology niya na Reform siya, na Baptist siya, pero he believes in continuous healing and miracles. Na medyo may ano siya doon. And pag ni-align mo yan, this si Pastor John, John Piper, so yun, Reformed Baptist, pero medyo inclined sa Pentecostal. Ayan. So those are things na nagkakaiba-iba. And you can see that in the systematic theology. Good systematic theologies will always outline all the different beliefs. So for example, for this theology, so doctrine of God. Okay, sa doctrine of God, for example, on the issue of Trinity, papakita niya yung lahat-lahat na iba-ibang views. Iba-ibang views. Tapos ilalagay niya kung anong mga period, sino yung mga yung mga nagtuturo nito, at kailan ito kinundem as a heresy, at ano yung mga key issues nila. So, kaya maganda yung mag-aral ng systematic theology, dahil dito mo makikita yung pananampalataya mo o yung mga doktrina mo, kung how does it was developed. So kasi ang sabi nga dito, yung truth about God, but the development in terms of organization and belief. So ang unang naggumawa ng systematic theology has been in the early church fathers. Nagsimula na sila. They tried to organize their beliefs. Hanggang sa bandang uli, pumasok na yung mga councils of Nicaea, Council of Chalcedon, Council of Constantinople. Marami na mga councils just to check yung mga ilang mga controversial doctrines. And then, they formulate yung kung ano nga ba talaga yung totoong tinuturo ng Bible. That's the fruit of the councils, the different councils. Parang sinasummarize nila lahat ng beliefs. Kino-compare din ang summarize. Okay, so sa councils kasi, tulad niyan, we talk about councils of Nicaea. We are 1700 years apart from that council. That council is also 300 years apart from the life of Jesus. So merong mga kalayuan. Meron silang context ng ginagawa nila yon. Ang advantage nila during that time is they still speak and they still read Greek. Yun yung pabor sa kanila. Katit tayo ngayon, usap tayo pero we're not black and white lang eh. Sabi ko nga, pagka Greek binabasa mo, colored yun eh. Pagka English, black and white. Madaming nami-miss na details. Akala mo, parang pula, blue, ganun. Pag black and white kasi. Pagka colored, pag Greek binabasa mo, klarong-klaro. Klarong-klaro. Kasi yung nakita mo black and white, ay red yun. Blue yun, yellow yun. Ganun sila nung time na yun. Now, yung mga councils, okay, not giving them a lot of credence, yung sabihin natin na makagaling nila. Pero we also take into consideration na meron silang mga documents. They have the oldest manuscripts ng Bible na magiging reference nila sa kanilang pag-aaral. So kung nagdidebate sila on the basis of the earliest manuscripts. So alam nila exactly kung ano mga words na ginamit. And then also, dahil 300 years pa lang, alam nila ang stand ng madaming mga early church fathers, mga bishops, mga priests, mga popes.
Kaya tawag nila sa bishop nila Pope. So, ang pastor natin, okay, to make it simpler, ang pastor natin ngayon na tinatawag, sa kanila, tawag nila dyan, bishop, Pope, or a bishop. Ayan, yun pala episko, ano. So, ganun ang perspective. Sino nakakapagbasa ng mga systematic theology? Parang naging, naging hobby. Ayun, si Kim, pwede na yung mapastura to eh. Kim, garal tayo ng amen. So madaming libro, madaming systematic theology, and these are the most prominent na pag-aaralan. Yung exegesis kasi, these are books. Madalas mga Greek yan. Paano ka mag-parsing, yung mga present tense, aorist tense, yung mga tense na yan. So yan, dyan yung ng exegesis, more on Greek and Hebrew. Para makuha mo yung actual meaning. Pero yung pagkukuha ng meaning na ma-incorporate mo yung iba, specifically yung context, sa systematic ka. Pero when you want yung whole picture palagi, biblical theology. So ako, I'm a son of biblical theology. I was introduced to biblical theology back on the 1980s. There was a friend na Christian na sabi niya, you know what, we should have more books on biblical theology. Because biblical theology can explain to us the relationships of all the stories in the Bible. Kailangan mo connect lahat. You have to connect all the dots for you to appreciate the Bible. Once you understand biblical theology, madali na lahat. Madali na lahat. That's why for me, 1 minute, naluto na ba? Mag-reserve na. Sabihin na lang sa akin, Jel, dasan si Jel. Pag, may 5 minutes pa ba tayo? Tapos na, ayan mo kuya, 5 minutes over na. 5 minutes over na. Oo nga, hindi kita kanitingnan eh. Talo na. Ang gano. Tuloy, nakalimutan ko yung sabihin ko. Ano ba yung sabihin ko? Yung about sa biblical theology na introduce mo. And then, Okay. Yung biblical theology, ang napakaganda kasi, kukunin mo muna, bago ka mag-dwell sa gitna, kunin mo yung big picture. Kaya palagi ko kwento, pero madalas hindi ito intindihin, hindi papansinin kasi hindi ito tinuturo. Genesis chapter 1, chapter 2, tingnan mo kung paano kinreate ang tao at ano yung purpose ng Diyos sa pag-create ng tao. Okay? Plainly, ang gusto ng Diyos to dwell with man. Di ba gusto niya, kasama niya yung tao, and that is what personifies. Yun yung sinisimbolize ng Garden of Eden. Nakasama ang tao at Diyos, and they have fellowship. So ano ibig sabihin? Ang purpose talaga ng tao na ginawa siya is what God wants to have fellowship with Him. Okay? Of course, He is God, so He wants to be glorified, He wants to be honored. So, kasama na yon. Pero ang talagang nakafocus talaga is to dwell with Him. Okay, yun yung niya. So, on that context, yung ginawa niya yung mundo, ang ginawa niya, hindi espiritu. Okay? Yung magiging ka-indwelling, ka-fellowship niya, hindi spirit. Bakit? May spirit na siya na kasama, di ba? Ano yung mga spirit na kasama niya? Before humans, there are other beings. Ano yung mga beings na kasama ng Diyos? Angels. Kasama niya angels. He has fellowship with angels. But this time, He wants to fellowship with humans made with body and spirit. Kinuha doon, lupa, blow the spirit, became the soul. Naging soul yung body and spirit.
Tapos, pag dinala mo yung kwento hanggang sa kay Jesus, John chapter 1 verse 14. Okay? Okay? Hindi, that word, that God now became human, in flesh, and carne, became flesh. And anong ginawa niya? Okay? So, naging siya ng spirit, tsaka ng mortal body, and then what? He dwelt among us. Kita mo yung, kagad yung, okay, yun pala yung intention. That's biblical theology. Genesis chapter 22, pagdating mo, pagbasa mo sa end ng story ng Bible, ano yung end ng story ng Bible? The new Jerusalem, the new heavens and the new earth, and God and the Lamb dwelt with man forever and ever. And they reign forever and ever. So pagkikita mo yung connection, sa biblical theology, yun lang. Yun lang ang pinaka-istorya. Once you lose that, pag umiba yung kwento mo, ibig sabihin, if I ask you, what is the whole picture that you understand the Bible? Kung hindi yun yung buong picture na sasabihin mo sa akin, kasi you are entangled sa gitna. Na-entangle ka sa church, na-entangle ka sa Israel, na-entangle ka sa kasalanan, sa demonyo, mga ganyan. Kakagulo-gulo yung istorya. Kung minsan, you are now blinded from the bird's eye view. Hindi mo makita yung bird's eye view. Nasa worm's eye view ka lang. And you did not see the whole picture. Yun ang kagandahan ng biblical theology. And we will proceed more on that. Isa-isayin natin to para mas mag-enjoy tayo. Para ma-appreciate natin. You know, I read a lot of biblical theology books. Ang biblical theology books simple lang. They will tell you the story of Genesis to Revelation. But they will interject the story of Jesus, the story of redemption, within the story of the Old Testament. Yun ang maganda talaga. Yung bigla kang bakit nga ba ginawa to? Kasi ang story is useful sa story ni Jesus. It prefigures Jesus. It's a type of Jesus. It's a symbol of Jesus. So ganun, it's the symbol of the work or the person of Jesus. So once you have that, magiging mag-enjoy ka. Because you have to read, nagbabasa ka, actual, but then also in mind na may intention sa New Testament na magbabalik doon na itutuko yun ni Jesus that scripture has been fulfilled in His lifetime. Yan ang storya. Kaya talagang once you do the biblical theology, mag-i-enjoy ka na sa pagbabasa. Sa kay Abraham, kay Moses, kay David, mag-i-enjoy ka na kasi talagang nakikita mo doon ngayon yung picture ni Jesus. Nandun. Can you give examples of books na nasabi mong biblical theology or we would just know based on mga books? May libro talaga siya. So, ang famous na mga books is coming from the Dutch, yung mga sa Netherlands. Dalawa lang yung yung during my lifetime kasi dalawa pa lang yung lumabas na libro. One is Biblical Theology by Gerhardus Voss. So Voss is the father of biblical theology. V-O-S. V as in victory, O-S. Gerhardus Voss. The other one is The Progress of Redemption. So, reading the Old to the New Testament in the lens of biblical theology. So, ang tatanong niya palagi, how does this relate to Jesus, this story? Person and work ni Jesus or related sa salvation natin. So, and ang pagkukwento kasi, siya, parang ni-retell mo yung Bible story, pero hindi na siya technical.
kung binigyan mo siya ng storya na ano, yung binigyan mo ng kulay, parang sa sine ba? So, basa ka ng Lord of the Rings and then now you see it in the ano. So, ang pagbabasa, very technical, very word, malalim yung libro eh. Pero pag pinanood mo siya sa TV, while ang daming tinanggal na details, pero ang daming dinagdag na naging maliwanag. Na yung ganun pala, grabe yung implication. Yung ganun. So, those are things na pwede natin pag-usapan. And thank you. So, antayin natin si, walang magre-report sa atin. Or, i-close na natin and then we'll just, ha? Ay, sabi na, luto na daw. Ara na yan, andyan na siguro. Sige, para makapag-prepare na tayo. So, shall we close in prayer? Lord and gracious Father, we praise and thank you, Lord, for this time that nakapag-aral ulit kami, especially sa paano i-interpret yung Bible. Sana, Lord, ito'y makatulong sa amin on our studies and especially leading us to the truth. For if we pray all these things in Jesus' name, Amen.